Maulan na umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Partner, good morning. Good morning, partner. Napakaulan. Parang hindi yan, no? Tugma yung ano. Tugma yung nabasa. Saglit lang, parang may microphone ka ba? Tingnan natin sa monitor. Oh. Meron, partner. Ba't hindi tugma ang alin, partner? Ha? Alin hindi tugma? Ayan. Okay. At araw po ngayon ng Sabado. Ngayon ay, anong pizza na tayo ngayon? 25, partner. November 25. November Engineer, pasuyo raw ko nung ano. November 25. Yun. Kuha na lang, ilan na. Pag nagbilang tayo ng araw. 30 days na lang. 30 days na lang. Pasko na. Ang mga tayo mga Pilipino, hindi, yung mga Katoliko, mga Pilipino, talagang ang pinaghahandaan pag Christmas season. Oo, pag magpapasko. O kita mo sa ibang lalawigan, lalo sa Visayas area, sa Sarangani. Oo, gawa ng masamang panahon. O doon sa ibang probinsya, gawa ng lindol. Oo. Nagdeklara ang DTI, Department of Trade and Industry, partner dyan sa Sarangani City, ng state of calamity. Hindi, excuse me. May state of calamity ang Sarangani, pero ang DTI, ini-hold nila yung presyo ng mga pangunahing bilihin. Na tatawag nila doon sa English ay pinipress price. Ibig sabihin, hindi pwedeng gumalaw kung ano yung presyo ng mga pangunahing bilihin the time na hindi nagdeklara ng state of calamity. Tapos nagdeklara ng state of calamity ng probinsya. Hindi pwedeng gumalaw. Lalo na yung pagpababa, okay lang. Pero pagpataas, pinagbabawal ngayon ng DTI yan. Partner, kahit dito sa atin sa lalawigan yung 5 bayan na under ng state of calamity ko sa ASF. Oo. Price freeze din na inano ang DTI. Oo. Sa Oriental. Kasi pero ang pula, may binabanggit sa post naman. Alam mo ngayon, Madali na. No? yung mga yung mga deklarasyon, yung mga memorandum, minsan sa Facebook mo malalaman na lang. Oo, yung mga kaganapan. Kasi nagbigay ng isang Wala nang press release. hindi na katulad nung araw. Mayroon pa naman. Kanya lang dahil nga like kong sinasabi, dahil nga sa teknolohiya natin, partner. Mabilis kasi ang communication kapag through internet. Kaya may lumabas sa isang balita na ang prediction na may sinasabi na mukhang 3 months, 4 months, may binabanggit na possible walang medyo may problema wala yung microphone mo. Ayan. Yun. Yung Price freeze. may sinasabi na possible mawala ng internet. Di ba may mga ganyang Partner, yung parang solar and hindi lang traffic, hindi lang sa Pilipinas, buong buong mundo. mundo. Laking epekto nito. Kung ito ay magiging totoo. Pero naniniwala naman ako, partner, sa gagaling ng ating mga scientists, Oo. mga technical expert, na hindi naman ito mangyayari. Kasi, kung siguro yan, brown out.
Mm. Ito gawa doon Kung para brownout siguro mangyayari yan. kung brownout, pwede mangyari ano ba. Pero partner tandaan mo na yung yung I love virus. Ganon din eh. Parang may mga ganyan din dati na sisira dun sa ilang mga data. Yung mga hiking, hack na tinatawag. Parang ito naman ngayon, parang interruption. Gawa daw ito sa init naman kung bakit mag-shutdown yung internet. Parang ganon. Oo. Pero binabanggit namin itong mga kababayan dahil nga sa mga posibleng mangyari. Mm. Oo, na Pero partner ang posibleng mangyari talaga ngayon sa mundo ay yung global warming talaga partner. Oo. Yung sinasabing Ayan, climate change calamity kan. Yung pagbabago ng panahon. Oo. Dahil nga ito. Speaking of pagbabago ng panahon, kita mo naman. Mga kabaliktaran kasi, dati-rati. Pero somewhere in Visayas area, kuwan pa rin. Mainit. Mainit at mayroon pa ring warning ang Department of Agriculture, ang pag-asa na yung El Nino. El Nino. Oo, may mga lugar pa sa Pilipinas na hindi katulad dito sa Oriental Mindoro na kita mo naman. May mga lugar na binabaha na naman. Pag Vermont. O sa ibang probinsya, kulang pa rin sa tubig. Pero sa ibang probinsya na, tulad sa dito sa Oriental Mindoro. Tuwing Vermont, hanggang kuwan yan hanggang February. Yung Yung baha, yung along maulan na the yan, national road na yan, highway. Halos taon-taon yan, binabaha. Ngayon, ang puntos lang dyan, nung nagdaang taon, kung titingnan mo yung mga press release, even tayo ako, may mga interview ako sa Department of Public Works and Highways, sa Provincial Engineering Office, kay Engineer Engineer Abad. Salvador District Engineer Abad. District Engineer Abad. And then sa provincial engineer natin kay Engineer Tejedo. Nung mga nagdaang buwan, last year o summertime. Kasi itong 2023, mayroong lagi kong binabanggit dito, mayroong 168 million na flood mitigation project fund Sa dito sa Oriental Mindoro, dito sa Nauhan, Victoria, Baco. So ang purpose doon, 'di ba dati last year binahan ng todo-todo ang Nauhan, Oo. ang Baco. Pinondohan ng Department of Public Works and Highways ng ganyang kalaking halaga para magkaroon ng ang tawag nga nila doon is malawakang dredging activities sa mga lugar na yan. Sa mga ilog. Oo. Pero kung nararanasan pa rin ng ating mga kababayan yung pagbaha, dahil ang dahilan, may mga nawasak na gabyon Oo. dyan sa lugar na yan, dyan sa Victoria, Nauhan, Baco. So meaning, hindi epektibo partner yung ginawa. Yung ginawang project. Oo. Dahil binabaha pa rin yung mga lugar na dating... Kasi ang purpose para hindi bahain yung mga lugar na yan Kaya binadgetan. Pondohan ng 160 something Ongoing yung trabaho. Ibig sabihin, kasi hindi ipinakikita. Ito ang napupuna natin sa DPWH Regional. Kasi ang supervision niyan, partner, ay supervision ng Department of Public Works and Highways sa regional office, hindi provincial, hindi district. So, kaya nga sabi ni Engineer Tejido, although walang pakialam ang provincial government sa aspitong mga dokumento pagpapagawa, binabantayan din ng local government yung project na yan. So, anong nangyari ngayon? Dahil binabaha pa rin yung mga lugar na
Sinasabing dahilan, partner, para hindi Para bahain. hindi bahain. Oo. Ay itong regional office ng DPWH, parang kung sila dyan eh. Wala silang press release dyan. Anong nangyari? Kasi hindi naman pupuntahan niya ng mamamayang Mindoreño, yung lugar na yan, para tingnan yung project. Yung project. Oo. So wala silang update. Anong nangyari? Lalo ngayon. Oh. Oo. May kuwan kasi dyan eh. May hocus-pocus din dyan. Pero partner, nag-materialize naman, palagay mo, yung project. Hindi na- ginagawa. Kasi Ginagawa. kung eh. Mm. Yung budget, hindi pwedeng ikuha nila yan eh. Hindi ipatupad. Ang tanong lang dyan ng ating mga babayan, kung yung mga lugar na dapat ay hindi binabaha, o yung mga lugar na binabaha, kaya pinunduhan ng ganong kalaki para hindi bahain, pero binabaha uli, so mag-iisip ang mamamayan. Oo, di ba? So, 1 year yan. 1 year yan. Oh, magtatapos ang taon ngayon. So, anong nangyari? Kaya, kinakalampag natin ang pamunuan ng Department of Public Works and Highways Regional Office. Mm. Oh, hindi namin sinasabi na kayo ay maaring inutil sa inyong trabaho base sa mga nangyayari. Ayaw naming isipin yun. Siyempre. Ayaw isipin ng mamamayan. Kanya lang, kung ganyan ho uli ang mangyayari, mag-iisip po, pag-iisipan kayo ng mamamayan Mm. na kung anong tawagin sa inyo, tanggapin na lamang ninyo. Mm. Kasi ngayon, stranded partner ang mga sasakyan. Dahil nga sa baha. Oo. Partner, alam mo, may ilang, itong last week lang na ito, may ilang mga probinsya rin na binaha dahil sa matinding pagulan. Pero ang paliwanag ng Pag-asa, yung ulan sa isang buwan ay inulan lang ng sa loob ng 24 hours. Yung sinasabi. Pero partner, pag sinansuri mo, kasi kalbo na yung mga kabundukan din eh. Wala na rin eh. Ibig sabihin, partner baka tamaan ka naman doon sa... Yun nga eh. Kaya Ano sabi ko, ano bang nakikita mo sa aking... Wala na yung mga puno sa bundok eh. Na samantalang dapat siya yung magmintina sa tubig na ibinabagsak ng ulan para utik-utik ang pag-release niya ng tubig sa kapatagan. Ngayon ang problema dahil nga sa wala na talaga partner yung mga puno sa kabundukan gawa sa pagmimina. Yan na, partner. Pag umulan, baha agad. O yun yung tinatawag na climate change, pagbabago ho ng panahon. Ay kung yan mahabang usapin yan, taon. 1983 pa nga. At saka hindi lang ang bansang Pilipinas may ganyang warning, buong mundo. Yung mga malalaking bansa sa abroad. Pero matindi naman ang kondon. Ang rehabilitation nila sa kanilang May nakaalat lugar. na pondo para sa talagang pinupunduhan ng bilyon-bilyon yan. Hindi katulad sa Pilipinas. nagsusulisit pa. Oo. Ng pondo. Oo, hindi prioridad ng gobyerno na punduhan ng malaki yung todo-todo pagdating ho sa climate change. Kasi nga, tama, sa kabilang banda, kailangan kasi lagi kung binabanggit yan, kailangan balanse kasi ang anumang bagay. Yan. Tama, Kasi, partner. kung ang magkano ngayon, more than 5 point at trillion wari. Ang budget, yung budget na pinasa ngayon. Hindi ko eksakto yung... Ibig sabihin, mas malaki ngayon kumpara nung nagdaang taon. Tulad ngayon, ang paalala ni Pangulong Bongbong Marcos, ang ating presidente ng Republika ng Pilipinas, ay yung paghandaan, mag-preferred, ano pang word niya doon? Yung taghirap, taggutom, maaari pang lumala sa mga susunod na taon. Ng mga taon. Although may binabanggit na nabago yung inflation rates na tinatawag. Bumagal daw. Yung ekonomiya ng bansa ay medyo tumaas, gumanda. At isa dyan sa makikita mo, nagpanukala ang Department of Labor. May isang Dagdag. order. Mm. Hindi ko alam kung
executive order yon o basta may kautusan base sa kanilang pag-aaral na kailangan magtaas. Ng Para sweldo. implemented na ngayon ng sahod. Effective December 7 dito sa Mimaropa. Yung 40 pesos na dagdag sweldo para sa mga manggagawa. Ang problema, Himalang sa private sector lang to, wari. Mukhang ganun Hindi nga. kasama ang mga empleyado ng gobyerno, Ng gobyerno. local government. Kala ko partner yun ang priority, yung government employee. Tapos yung private sector, bababaan pa ng panibagong yan. Yung private company, bababaan ng panibagong memo. Or, hindi ko alam partner pero dyan ako Hindi, naniniwala. kung yan man ay, may kwan kasi yan ang laging tinatanong ng ating mga kababayan, mabilis, may mga batas kasi na sinasabing implemented na, ito yan, na hindi naman halos nasusunod. Tama, partner. Yun na lang ang provincial rates dito sa Oriental Mindoro. May provincial rates. Yung binabanggit na natin dito sa palatuntunan ito. Provincial rates, city, municipal. Ay dito sa Calapan na lang, may mga malalaking mall dito Madaming na mall. walang hindi sinusunod yung provincial rates. Partner. Yung binabanggit natin. Actually, partner, sa mga mall, puro apprentice din lang eh. Mm. Yung mga 6 months, 3 months, tanggal. Well, halos hindi sila nagpe-permanent. Dahil natatakot silang magtayo ng union, yung mga Di bukod dyan, talagang iniiwasan nila yan dahil pag kuwan ka na, regular ka na, madaming benefits. tsaka yung sweldo mo, iba. Isa yan sa mga technique na dapat tinitingnan na bawal yan. Sinasabi dapat panahon ni Duterte strictly. Partner, Oo. panahon ni Duterte, yung endo, hindi na nangyari, partner eh. Oo. Hindi nila pinatupad yung mga indo-indo yun. Kasi nga, yung mga malalaking kapitalista na may-ari ng mga malls na yan, partner, kakampi din niya eh. Tropa din niya eh. Kaya hindi mangyayari talaga, partner, na maitaas yung sweldo. Kasi ang sasalantain nun ay yung mga tropa nung nagdaang administrasyong Duterte. tsaka bukod doon, syempre nagkaroon tayo ng pandemic. Halos lahat na mga establishmento sarado. Tapos nung nagbukas after a year, siyempre hindi ka agad makaka-recover doon. Kaya yung indong tinatawag, hindi agad-agad pwedeng ipatupad yun. Talagang pinag-aralan naman ng... Partner, bago tumaas yung iyong yung iyong BP na naman ay good morning po kay Maria Roxanne Tobias Batara at kay Madam Siren Sidera Clergo at kay Madam Vicky Andal Bueno ng Sampaguita na Juan. At syempre congrats din po kay pride dito ng natin ng provincial natin kay Engineer Hazen Marios Marasigan. Bakit? Board passer, civil engineer, partner. Ang pagbate ay mula sa kanyang Tito Jotu, Tito Uying at Tito Imay. Yun. At happy second year anniversary ng pagkakatatag ng SACAG. Yung partner yung SACAG ay Fisher's Folk Organization dito sa Calapan City. Ewan ko. Alam ko si Engineer Hill Ramirez ay isa sa mga author din ito. Isa sa mga board of director nito. Hindi ko alam partner. Pero Nga pala, belated happy birthday kay Engineer Ding Salvador Abad. District Engineer ng DPWH sa 1st District. Kahapon nag-celebrate siya, partner, ng kanyang ika-61st. bata-bata pa 61. pala si Engineer. Dito siya nag-celebrate. Kasama, doon sa celebration, good morning, Kuya. Si Kuya Marcon. Kapatid Kuya sa Agila. Good morning kay nanonood, Sir nanonood. Julius Aleya Marasigan. Ngayon, isa sa mga bumati sa kanyang pamangkin kay Engineer Hazen Marasigan. Marius Marasigan. Morning ka Kuya Marcon Dapito.
Okay. Masipag to. Ano ba to? Konsyal pa rin o masipag to Former nung councilor masipag ng mahusay na konto. Barangay ano partner yan? Ha? Parang. Parang. Oo. Parang hindi na siya. Parang hindi. Parang hindi ka na. Konsyal. Pero masipag to, Si mahusay. Kapitan Manny ata ngayon, Cleope. Manik Cube. Anyway, yun, nag-celebrate nga ng birthday. Kaalinsunod yung celebration niya, partner. Nagkaroon ng blessing dun sa although napanood na ng mga kababayan natin, nag-live tayo. Paano ko na rin partner yan? Blessing nung gymnasium. Cutting ribbon at si Congressman Arnan ng 1st District ang katuwang ni District Engineer na nag-cut ng ribbon kahapon. Ito pala yung kauna-unahang gymnasium sa Mimaropa ng Department of Public Works and Highways. Kauna-unahang tag-iisa Oo. na double purpose to. Bakit? Naka-aircon. Aba, okay. Yung laking, iba ko anong sukat yon pero malaking gymnasium. Partner, bago ka lumayo sa gymnasium ha, pero gymnasium tayo ha, na project yan ni Congressman Arnan. Panaligan ba yung gymnasium? Hindi, yan ay kuan. Regular fund. Shout out daw po kay Sir Butchoy Gyang, kay Butch ng Barangay Ibaba West at syempre kay Tita Malu de la Rosa ng Zone 3, Socorro at kay Mr. Aris Clerigo na ngayon ay busy sa kanyang manukan. Good morning po. Partner, yung gym, saan ba yan? Saan located? Doon sa loob mismo ng compound ng DPWH. Yung nakikita mo doon? Partner, nung Naka-aircon. minsan na tayo napadaan dyan, ang laki ng pagbabago ng DPWH. Ang kon dyan, double purpose daw yan. Pwedeng, kasi sabi ni District Engineer Abad, may mga pa-meeting kami, pa-seminar o anong activities, ginagawa pa namin sa labas. Nabayad pa. Bayad pa. Ay, dito na. Tama. Nga naman. Tsaka yung partner bang yung opisina pa lang, yung mukha pa lang, kahit yung sa gate pa lang ng iyong departamento, makita mong kaali-aliwalas na, sureball na maganda ang ginagawa doon sa loob. At maganda ang ini-implement ng mga project. Yun ba partner yung sinasabi na yung pa lang, sa gate pa lang ay maaliwalas na ang pero kumpara nung dati hindi naman tayo nag-aano sana. Pero malaking pagbabago ng DPWH ngayon din sa na naka dito sa Kalapan, Oo, at saka kuan, yung ranking, yung category na isa sa mga pinagkukuhan dyan yung implementation ng project, reimbursement, galing ng pagmamanage ng district office ay hanggang ngayon nananatiling number 1 ang district office dito sa First District sa Oriental First Mindoro. District. Sa buong Pilipinas pala. Oo, hindi lang Mimaropa. Number 1 ba siya? Hanggang ngayon, number 1 pa rin. Buwan-buwan ang kwan dyan, ang pag-check o ang pag-monitor o ang pag-update sa atin. WH. Buwan-buwan. So, nananatili itong mahusay at may mga may mga award ang ahensya na nagpapatunay na mahusay sa management ang isang district office tulad ng dito sa lungsod ng Kalapan. Siyempre, ang kon dyan yung kabuuang budget nitong 2023, parang 95 na. 95% mahigit na full implemented. Kunyari, ang budget ng Department of Public Works and Highways sa ilalim ng ipinundo ng congressman. Kunyari lang, mayroong 100 million buong 1 year. So, kailangan maubos yan. Hindi man naipatupad ng aktual. Pero, obligated, ang tawag na dyan, obligated. O yung mga dokumento na gawa, nagbidding, na umpisahan yung project sa taong ito. So, yun ang nangyayari ngayon sa First District. Yan naman ay pinagmamalaki at even maging si Congressman Arnan, sinasabi niya. So, meaning, walang nasasayang na punto ng gobyerno. Kasi pag hindi mo naubos yan, ibabalik yan sa
Department of Budget and Management, DBM. So yun ang nagiging problema kung, di ba, minsan pag sa Senado, kapag nagko-committee hearing sa mga projects sa Kongreso, talagang sinasabo ng committee chair yung isang ahensya ng gobyerno na sangkatutak ang budget na nilaan ng gobyerno Oo. na hindi napapatupad. Na dapat sana Yan ang ay- pinupuntos natin dito, mga kababayan. na dapat sana, kung hindi mo ipapatupad at yung budget na yun ang hiningi mo, last year kunwari, hindi mo rin lamang na ipatupad, ba't hindi na lang ibigay sa ibang agency para hindi masayang? Ano, partner? Or dalawang bagay, pwedeng umalis ka na dyan sa yung Same pwesto. pwesto. Or, yun, mag-resign ka na. Uy, O baka kaya ibigay malimutan ko, partner, ha? Baka yung pagre-resignin. Belated happy birthday kay Alinaya Bless, Clerigo Peñalosa, at saka sa aking nanay na nagdiriwang ng Karawan ngayong araw. Ngayon, Yes, November 25. 75 years old na ito. At nabasa pa ng pulpito, partner. siya. Happy birthday po. Wala ba tayo dito kung ano lang? Wala ba tayong birthday song dito? Wala. Wala si engineer eh. Wala si engineer. Anyway, happy birthday ho sa lahat ng mga nagdiriwang ng kanilang mga karawan. Birthday nga ni Bishop Bishop natin dito. Birthday din ngayon. Yung bagong bishop. Oo. Mayroon na tayong, ilang minuto na? Alas 9:28 na po ng umaga. Live po kami rito sa studio kahit medyo... Pero nung Sabado, hindi kami. Kailan ba tayo hindi napanood? Sabado, partner. Sabado na. Medyo Kasi masama-sama na eh. parehas tayo... Wala nang boses. sabi nga uso-uso, marami tayong mga kababayan, mga kaibigan na nakiuso. Kasi yung init at ulan, kahit dito sa studio, hindi kami hindi kami nagbuhay ho ng aircon. Kasi bukod sa nagtitipid, Hindi, partner. Tsaka bukod sa... malamig. Baka nga malamig na rin. Tapos, ito pa nga, pawala-wala yung... Partner, daing naman din yung kahit yung pola. Para daw Christmas talagang andali ng Christmas sa kanila. Bakit? Dahil wala daw pinipiling oras yung kuryente. Nagmimisto lang series. Kahapon, nag-brown out uli. Hindi natin alam kung anong dahilan. Dati sabi natin, hindi yan naman ay pangkalahatan na ang panawagan niya pag nawala ng kuryente. Pero ngayon, may pinipili na uli, partner, ng mga lugar. Isa dyan sa yung kulang ng supply. Kasi may mga araw, oras na yung in demand ang paggamit ng kuryente. Lalo ngayon, may mga pailaw na. Malaki-laking voltahe yung niyan. Kailangang idagdag. Hindi ko yung pailaw. Anyway, may mga natutuwa. Kasi ang kaligayahan nating mga Pilipino, medyo Ang bababaw. Pero ako, kasi magkukuha ka ng kuryente. Padalawa, yung mga gadget wag ginagamit mo sa pailaw. Sa bagay, hindi naman kanyan Yung pailaw, lalo dito sa Kapitolyo, hindi naman pera ng Kapitolyo yan. By department, parang ambag-ambag sila. Yung Kunyari, isang department dyan, Parang partner. ambag-ambag sila para doon sa gagamiting pailaw. Yung kumbaga cluster Tapos contest. May mga pa-premyo. partner sa MOE nila kinukuha. Kanya lang yung contest na yung Marcoy. Yung budget, kunyari, sa Kapitolyo, pag nag-first ka, second and third, kunyari mayroon kang 100,000, 200,000, ibinibigay na provincial government. Hindi ko lang alam kung yung ibinibigay na yun na pa-premyo kung galing sa pera ng provincial or personal ng taong nagbigay. Kasi kung galing sa provincial, di pera uli ng gobyerno. Siyempre. May ko dyan At saka partner, kung per cluster galing sa mga department yung pera pa rin ng taong bayan yon. Oo. Kasi ang gobyerno dapat kasi yung priority talaga yung priority na gusto mong gawin na naaangkop sa tunay Na sitwasyon. na pangangailangan ng Partner, mamamayan. tama ka, partner.
Kahit yung ano, yung sinasabi ni President Bongbong Marcos ngayon na magtipid, maghanda sa paparating pang mga kahirapan ng buhay. Eh dapat naka-focus ka dun sa ano ba talaga yung ugat nung kahirapan na mangyayaring kahirapan na ito. Kailangan naka-focus yung saan ba dapat ialat itong pondo na ito? Dito ba dapat sa agrikultura? Sa mga mangingisda or sa ano pa man? Kailangan seryoso ang seryoso ko dyan sa Department of Agriculture. Kasi partner, ang Pilipinas, mas agrikultura talaga tayo ng mga na bansa. May nabasa akong press release kay Congressman Arnan, nasa cellphone ko lang. Ang tinutukoy niya dito, yung mga empleyado na under ng Department of Agriculture, para yung idinadivert sa local, yung supervision. Kunyari, national funded. Assignment mo ngayon sa city o kaya sa munisipyo. Pero ang funded mo galing sa national. Galing national. Kanya lang ang supervision. Kaya sabi niya, parang tinututulan to ni Congressman. Parang kinausap niya yung taga-Department of Agriculture siya sa secretary natin. Na tinututulan niya yung i-assume ang trabaho, ang supervision sa lokal. Kunyari, ikaw ay budgeted ng national. Naka-assign ka sa Calapan. Oo, mayor ako. Oo. Kasi nga raw, sabi ni Congressman Arnan, nasasayang ang pondo ng gobyerno. Kasi hindi prioridad ng local government. May mga munisipyo. May mga syudad. Kasi pangkalahatan yung inquiries yung pagpuna dito ni Congressman Arnan, na hindi priority ang agrikultura. So, hindi ibig sabihin, hindi seryoso, o kunyari sa lungsod ng Calapan o kaya sa Amang Bayan, hindi priority ng local government yung pag-ibayuhin o programa nila yung agrikultura. Kaya nasasaya, kumbaga nakatingga lang yung tao. Yung galing niya, yung husay niya, nakatingga ka lang doon, baka nga wala pang trabaho yun, pakuya-kuya lang sa opisina. Kasi nga, ang supervision ko, kunyari ako, ang sweldo ko galing sa Department of Agriculture, sa regional office. Ngayon, i-assign ako ng regional ng boss ko sa munisipyo, kunyari sa City Hall. So, pakuya-kuya lang ako dyan. Ako naman, iso-supervise ako ng City Agriculture. Ngayon, kung hindi naman walang masyadong trabaho ang city, nakatingga lang ako doon. So, kasi, hindi naman lahat na bayan ay priority ang agrikultura. Parang ang agrikultura sa bawat bayan ay pampagwapo na lang ni Mayor yan. Parang yung regular pa rin, pag may calamity, bigay ng abono, bigay ng binhi. Ayun. Si paring Ronald. Maganda. Ayun. Nanonood sa atin. Isa to sa mga mentor ko. Nakasama ko to dun sa... At saka si Mary Chris na nanonood sa atin yan. Sa DWOM. Kami yung mga kon dyan eh. May tuturing kaming mga pioneer dyan. Pioneer kami dyan siguro pa third wave. Tsaka ito, nanonood Cycle. sa atin yan, si Pinchik. Kami ni paring Ronald Maganda. Si Pinchik ng Kabilinil. Si Marcel Fabregas. Good morning po. Morning, good morning. Tsaka siyempre kay Pakula Piola po, Butchulca. pa-share na rin ang aming kwan. Ng aming page. Pa-share naman po. Yan. Tuloy-tuloy ho tayo. Isa sa mga pinag-uusapan namin, ito nga, yung supervision. Kami naman ho, hindi kami, pinupuna namin yung mga bagay-bagay na nakikita ng mamamayan, nakikita natin. Para Partner, imagine mo, halimbawa, yung sa DA, kahit naman partner sa nationally, yung pondo mismo, kakunti para sa mga, sa agrikultura Kaya man ang iniisip nga natin, baka itong yung land conversion na ginagawa nitong si Senator Cynthia Villar na ginagawa niyang real estate at subdivision, itong mga sakahan na ito, ay dumating yung panahon
na paunti na nga ng paunti itong pondo ng DA, eh baka mawala na rin ang pagsasaka sa bansang Pilipinas dahil ito nga at nang ginagawa mga subdivision na yung mga sakahan na yan. Binibenta na kasi partner dahil nung ilang mga may-ari ng lupa kasi una mura nga naman yung yung presyo. Hindi man partner nagtatas ang presyo ng palay. Sa TV 30. Pero dumating ka dito sa atin 23, 21. May 18 pa nga partner na mga Si palay. Sir Butch, Butch Gang. basahin mo nga partner. Malinaw ang mata mo. Pre, pa-shout out sa aking bayaw. Birthday niya kahapon. Ayun, happy birthday kay Al. Kay Al Barrientos. Na Lalaguna. sa Laguna, Puerto Puerto Galera. Galera. Happy birthday, Sir Al Barrientos. Ang pagbati mula po sa inyong bayaw. Kay Sir Butch Gang. At good morning din kay Pinchi, kay Marcel Fabrigas. Kay Macarena A. Oh. Anyway, yan po yung mga... Yung partner ganun partner yung yung nakikita din nating obserbasyon natin. Imagine mo dati si Senator Cynthia Villar. Kumita lang daw ng 3 piso hanggang 5 piso yung magsasaka, okay na. Partner doon sa nasa sa isang kaba na imagine mo naman yung paghihirap ng magsasaka natin. Hindi, kung titingnan mo sa mga magpapalay, yung 2 piso, totoo naman yun, yung 3 piso per kilo sa per palay. kilo, oo. Masaya na ang mga magpapalay. Pero sa palay lang yan. Hindi naman lahat nagpapalay. Hindi naman na usapin na pagsasaka ay puro palay. Oo, kasi ako'y although wala kaming lupang ganun kalaki, pero ako'y laki sa pagsasaka. Oo. Pag nasa bukid ka, sa totoo lang kapag ikaw ay may nag-chat lang. Ngayon partner. Boss, pabati naman ang mamamayan ng bayan ng Victoria ng isang malamig at mapayapang umaga. Ayun, ang pagbati ay mula kay Mr. Richard Valencia. Good morning Victoria. Inchong. Good morning daw po. Or Mr. R... Ano ba ang tawag dyan? RBI? RDI. Respetadong Victorinos na may integridad. Maraming salamat po. Galing kay Kuya Marcon. Itong si Kwan ba, Kuya Marcon, itong binabanggit mong si Richard Valencia Insyong. Ito ba yung Kwan? Ito ba yung napapabalita na kakakandidatong mayor dyan sa bayan ng Victoria? Kasi may ganyang pangalan eh. Oo nga pala partner. Tapos may ganyang pangalan na... Tatapos na nga pala ang term ni Mayor Lito, Malabanan. Oo nga pala. Si Mayor Lito Malabanan, pag-usapan lang, may mga nagsasabi na ilang mga leader ng bayan sa kanya. Dahil last term na eh. Pwede ka itong mag-congressman, first district. Or, dahil mahal pa to ng mga taga-Victoria, maaari ka itong kumandidatong vice mayor. Bumaba sa posisyon. So, yan yung mga pinag-uusapan about the politics din sa bayan ng Victoria. Kaya nga lumilitaw yung apelyedong Insyong. Lumilitaw yung apelyedong yan na mukhang sasabak sa larangan ng politika. Kaya tinatanong natin si Kuya Marcon kung siya yun. Anyway. Shoutout daw po sa Batang Kamilmil, batch 8788. Sabi ni Macarena A. At syempre kay Sir Bong Borgunyo. Nice to see you, Kami ni Sir Bong. Oo. Makisig pa rin. Wala pa rin kakupas-kupas. Nakarecover si Sir Bong, no? Dati, alam ko, may nagkaroon ng dumaan sa karamdaman yan. Pero yan, dasal lang. At saka, diet.
Hindi to politiko pero mahusay ang paninindigan ito eh. May isa siyang Hindi, si paring inaabangan ko nga isa partner siyang yan eh. direksyon. Basta pag nag-post yan na may konting may pagkapolitika yung yung bira. Eh nakakatuwa din na na simple ang mga post sa social media pero may dating. Kakalampagin yung isang politiko na pinatatamaan. Medyo Hindi lang kay Kwan, hindi lang kay paring Bong. Pag may isang tao na may direksyon yung pananalita mo, paninindigan mo. Ako'y naniniwala na tanging kayamanan na yun ng mamamayan. Mahalaga kasi yung prinsipyo at paniniwala. Lalo't pag pinag-uusapan yung may kapakanan ng mamamayan, yung public interest kung tawagin. Dennis, tama ba? Luarca Quezon. Isang mapagpalang araw at maulang panahon po sa inyong lahat. Council partneran, new elected councilor Saang ng barangay Lumang Bayan. Yan si Dennis, si coach kung tawagin sa Lumang Bayan, barangay Lumang Bayan, Calapan. Dennis Luarca, Quezon. Dating konsehal din ang kanyang tatay. Si Konsehal Larry. Ngayon tumigil dahil tinamad sa pamumulitika. Ito ngayon, anak ngayon, ito si Konsehal Dennis Luarca, Quezon. Baka ito'y Kwan. Bata pa to. Bata pa, bata. Kasi Kaedad din natin, partner. Matagal ako dyan. Natin. 15 years ako tumira dyan sa Lumang Bayan. Partner, yan na yan, Nung Dapat nandiyan ako ka sa pala naging kapitan dyan, naging konsel, tapos ang term ko. Good morning kay Leonor De Los Reyes at kay Donel De Los Reyes na busy ngayon sa pagre-repair ng kanilang bahay. Ano yun? Rehabilitation? Parang ganon. Nagtuluan. Tuloy-tuloy ho tayo sa palatuntunang saktong-sakto lang. Medyo maulan kaya hindi kami makalabas si paring Umar. Dapat may mga ipinipicture kami ng mga lugar-lugar na... Siguro next week, partner. Mm. Dito sa ating programang saktong-sakto lang. Labas ulit tayo ng Bukas, pansamantala kaming hindi muna mapapanood. Dahil may importanteng mahalagang bagay. Pag importante kasi mahalaga. Kailangan ay magagalit si ama. puntahan. Uy, happy birthday kay ama. Birthday Sa ba? kanyang kwan. Sa Kanyang ina. ina. Oo. Happy birthday po sa ano ba to? Ano bang family? Florida. Florida Parang, family. Good morning po dyan sa bayan ng hindi ko Puerto. lang alam kung 90 years or above. May makukuha na partner yan May makukuha ng benefits sa yan, sa senior, yung nila. Alam ko meron sa provincial at kahit sa municipal meron. Marami naman to nakukuha sa kanyang mga anak. Ayun. Good morning po kay Sir Joel. Nasa Tyson Luarca Nasa Amerika. ng Pinamalayan. Panggulayan, barangay Panggulayan. Pinamalayan. Marami palang benefits para partner na nakukuha. Buti naman. Kanya, pag senior, may mga benefits. Kanya lang, may mga senior citizen na hindi naman napapasama pa. Madami partner. Oo. Madami. Parang ini-evaluate din nila kung ito ba, yung senior bang ito ay under ng, yung indigent ba talaga sa barangay. Pero sabi nga natin, hindi naman sukatan yung indigent to yan ay matagal na nagsilbi sa mundo, sa ating bayan. Kahit yan mga yan ay isang hamak na magsasaka or mga manggagawa or ano pa man, dapat pagpasok ng 16 nabibigyan. Naalala ko, Ayuda. nagkausap kami ni... Kaya ko binabanggit to, yung pananaw ko at pananaw nitong dalawang taong ito na hindi naman masasabing... kumbaga, sa aming tatlo, maaari siguro yung edad ang pag-uusapan, baka hindi pa kayo maniwala sa akin. Kasi pinag-usapan natin kanina yung senior citizen. Si ngayon konsyal at paulit-ulit na naging kapitan ng San Vicente,
Si Dokting, kung Oo, tawagin. oo. Si Dokting. At saka nakausap ko si kasi kapitan siya sa military service. Si Paeldon, Captain Paeldon. Mm. Asawa ni Konsyal Magsusi ng Kalapan. Nakalapan. Pinag-usapan namin yung tungkol sa senior citizen, na yung casual na usapan. Akala ko hindi sila maniniwala sa sinasabi ko. Sabi ko, pasintabi sa inyo, na pag-usapan lang. Pero ang napupuna ko, yung sistema ng implementation ng senior citizen. Lalo na doon sa pagkuha ng pagkiklaim. Oo, ano kanilang Yung pension. kanilang Ano ba doon? tawag doon, sweldo, honorarium. Oo. Lalo yung mga taga-bukid, malayo yung plaza. Malayo yung barangay hall. At malayo-layo yung pamasahe pa rin yan. Hindi, okay lang kung namamasahe. Ay yung maglalakad ka. So strictly, dyan sa bayan ng Puerto Galera, may mga barangay dyan na strictly, kahit kakilala na nila yung senior citizen, ay hindi ibinibigay ang sahod kung hindi mismo yung tao Ang pupunta doon para sa pumerma sa payroll. kung maaring buhatin daw, Partner, number one, kung nyari may trangkaso yung, kaya nga senior alam mo partner, nakakasura din nga yung gano'n. Diba? Hindi naman nakakano ha. Shoutout kay Marie Chris. Ay nakakasura din yung partner yung. Ano pang doon ano pa yung tinamaan kayo ng magagaling? Ay, partner, tinamo. Ano pang kaduda-duda doon? Oo, kilala mo na. Nagkaroon ng evaluation? At saka kabarangay mo yan, kaya alam mo kung Kilala mo yan. senior hindi. Kaya sabi ko kay Captain Paeldon, at saka kay Kapitan Dokting, ang suggestion ko kako dyan, i-download sa mga barangay captain. At kung maaring yung hindi makakapunta, kasi senior citizen nga O di ba? Kaya nga senior very common. Ipadala na lang sa tanod, barangay official. Para bang partner Ibigay na lang sa bahay kung hindi makakapunta. Or kung- Pero yung dadalhin mo yung senior citizen at papupuntahin mo doon, Partner ito, kung ganun ang ano nila, pwede rin namang dali nila yung papers, yung payroll, para dalhin doon sa bahay, para doon pumerma. Hindi yung mandato nila na matanda na nga, senior na, may sakit na. ito siguro ang dapat tingnan ng Department of Social Welfare, DSWD. Kasi ang funded galing sa DSWD pa rin. Baguhin, hindi naman natin, tingnan yung mga barangay na hindi accessible yung lugar. Kasi sa bukid, Oo, mahirap dyan. di ba? Mabuti kung may sasakyan, di masasakay ka na lang. Ay kung walang sasakyan at bukid nga, kailangan pang pumunta sa barangay. At hindi nila inire-release yung benepisyo kung magkano man yan hanggang hindi actual na pinupuntahan. Yan ay kabalintuanan. Kaya Department of Public Service, Social Welfare, DSWD. Naalala ko, isa yan sa mga gustong baguhin ni dating Secretary Erwin Tulfo. Di nga lang natuloy dahil yung conformation ng kanyang pagiging secretary. Yung pagiging secretary. Pero congressman naman siya ngayon Party-less. So yan ang tingnan siguro. Yan na may kwan. Kaya sabi ni Kapitan Dokting, tama ka Ed. Kahit si Paeldon, tama ka. Yan din napupunan namin. Tapos nakapila pa. Yung mga senior citizen, ang init-init dyan sa barangay hall. Or maulan. Pipila ay ilan yan. Nakapila ka doon. So ginagawa niyong kawawa, yung kawawang, alam nyo, mabuti si paring Omar, hindi pa to papunta sa senior citizen. Imagine niyo, tatanggap ng 1,000, nakapila doon. Kasi kung maraming tao, kasi minsan may mga barangay magre-release para sa senior, hindi naman by barangay, pinagsama-sama yan. 3, 4 na barangay kunyari. Madami-dami partner yan. So di haba ng pila. Ngayon, yung senior citizen, di naman pwedeng walang kasama yon. Siyempre. So naabala mo na, tapos 1,000, pipila ka 1,000. Yung convenience,
yung sana maging maaluan, yun ang nawawala. Yun dapat ang tingnan ng DSWD. Pwede pala partner yan. Total, alam ko may senior citizen, isang seat sa party list sa senior citizen. Pwede pala yan, i-reto natin kay congressman. Kahit sa ating congressman ng First District at Second District, na mapag-aralan din. Oo. Yung ganyan na problema. Kahit tama ka partner kahit dito sa atin sa Calapan, although may mga bukid-bukid pa rin naman sa atin, pero lalo pa nga doon sa mga bulubunduking mga bayan. Ay Victoria, at kita mo man partner, yung mga dyan, yung mga barangay na bulubundukin niya, yung mga Villarreal na yan, Oo. yung Loyal, yung San Antonio, mga yan na mahihirapan ng bumaba ang mga kasenyor natin nila. Kaya kailangan ko seryoso ang gobyerno sa pagpapatupad ng, although may mga gandang project, kanya na pagbara-bara ka nga. Iwan ko partner kung itong mga yung mga 100 years ay makakatanggap daw ng magkano ba yun? 100,000 Oo. sa provincial. Ano nata ba? Si Governor Bones, may nakita ako sa kanyang post. Oo. Sa Victoria, 100 years yung senior. Nabigyan. Para binigyan ng 100,000. Okay. Pero may kon dyan may mga, hindi, yan naman, hindi ko ba alam kung yung policy yan is national policy or personal na polisiya ng isang gobernador o ng isang mayor. Kasi may mga nagsasabi, dapat wala pang 100 years. Oo, meron ganyan. Na para mapakinabangan na daw. Bigay agad mo na. yung yung assistant, yung Oh, parang kanya parang national policy yan. Oo. Joel Lyson Luarca. Ayan. Oo. Paano nakakapagpaipal ang politiko? Nga naman. Oo. Paano? Pag politiko ka talaga, Kailangan marami kang buka pag politiko ka. Ano partner? Kailangan yung tipong good cop, bad cop. Kaya kung minsan, pinakamagaling ng yan. Yung politiko, pinakamagaling ng artista yan. Palangka award yung mga yan. hindi. Pag ang politiko kasi, kapag sa maraming tao, walang hindi yan. Oo nang oo yan. Lahat ay oo. Oo. Politiko Bibihira, hindi naman natin nilalahat. Oo naman, syempre naman. May mga politiko naman na talagang... Politiko naman na maayos pa. Oo. May mga politiko na talagang... May mga politiko naman na maayos pa. Oo. Tulad ng mga sumusunod. Oo. Pero karamihan dyan, kasi politiko, ang gusto niyan, lagi siya'y magaling, siya'y okay. Oo. Yung mga politiko ba nakala mo sila na yung pinakamagaling at hindi na pinaniniwalaan ang sinasabi ng ilang mga Pero pag pabalik-balik ka na, constituent. parang nakakasawa na rin, di ba? Oo, partner. Hindi... O, dito sa atin, sa Lungsod ng Calapan, Sino ba? naging city councilor, nakatapos ang term. Nag-board member, at nakatapos ang term. Ay magkukonsyal na naman daw ng siyudad ng Calapan. Oo, ganun. Hindi naman anong magaling. Abay. Taong bayan ang bahala sa kanya. Taong bayan na masusunod. Taong bayan ang masusunod. Ganun, partner? May balita kang ganun? Oo. Sobra naman. Baka pinanghahawakan niya yung kanya. Hindi, kung maganda na bagay, Kung maganda. hindi, nananalo Kung may nagawa. Ayun lang. Pero nananalo, ibig sabihin, ginusto ng tao. Pero minsan, bagay, wala ka naman halos pagpilian. Oo. May eleksyon Okay. Kaya lang minsan, mananawa ka na rin. Sir, ugatan na kayo, sir. Gano'n, sir, madam. Si ugatan na Ginoong Sabas Porto. Kilala to ni Kuhan. Sige nga, paring Sabas. Ulitin ko.
I-chat mo ako kung sino itong taong ito. Paring Sabas. Nakatapos ng tatlong term bilang siyudad ng Calapan councilor. Tapos nag-board member. Matatapos ang kanyang term. Ngayon, paring Sabas, magkukunsya na naman daw ng Calapan. Kalapan o ibang municipalidad, partner? Calapan. Kalapan. Sino siya? Okay, edi, alam niya ni paring Sabas. I-chat ako kung sino. Nananalo eh. Okay lang po kung may ginagagawa, ano? Kasi ang taong bayan naman ngayon, siya na talaga yung mapagpasya, siya ang bahala, ano? Sa mangyayaring midterm election sa 2025, ano? Kaya, counting ano na lang partner yan. Pagpasok ng 2024, ano na naman yan? Papormahan na naman yan ng mga politiko. Kaya partner, medyo layo-layo sa... Wala na tayong oras. At susunod po mga kababayan, si paring Lino Amarillas. Anong premyo pag nahulaan ko? Sabi ni paring Sabas, Porto. Painom ka. Yun. Swerte ni paring Sabas pag nagpainom. Swerte sa akin kasi hindi ako nainom. At tabayanan si paring Lino Amarillas. Kami po ay nagpapaalam sa palatuntunang saktong-sakto lang. Ed Bansera. Omar Clerigo po. Kami po ay naglilingkod sa Diyos, sa bayan at sa tao. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning po. Luzon, Visayas at Mindanao. MI before na papanahon sa makabagong teknolohiya sa larangan ng online radio saan mang bahagi ng mundo pinapanood, pinakikinggan. Mindoro Internet Broadcast. Mindoro Internet Broadcast.